Nagsimula ang palabas sa isang basurero na nagngangalang Clean. Noong mga oras na iyon ay ginagawa niya ang kanyang trabaho. Pagkatapos ng lahat ng kanyang trabaho, si Clean ay laging nagdadala ng basura mula sa basurahan at ni-recycle niya ito sa kanyang bahay. Ginagawa niya ito upang masuportahan ang kanyang pang-araw-araw na gastusin sa pamumuhay. Dahil ang sahod niya bilang isang basurero ay hindi pa sapat. Si Clean ay nakatira sa isang lungsod na puno ng karahasan ng mga gangster. Si Clean ay nakatira lamang sa isang hindi nagamit na repair shop. Sa workshop na iyon ay madalas na nag-aayos si Clean ng mga bagay na nakita niya mula sa basurahan para ayusin ang mga ito. Pagkatapos ayusin ang mga gamit na kanyang napulot, ay ipinagbili ito ni Clean sa kanyang kaibigan na may-ari ng isang tindahan. Hindi lamang ito tumatanggap ng mga gamit, ang tindahan ay nagtitinda din ng iba't ibang uri ng baril. Araw-araw si Clean ay laging nagbibigay ng almusal sa isang batang babae na nagngangalang Diana, ang kanyang kapitbahay. Si Clean ay talagang nagmamalasakit kay Diana dahil ang mukha nito ay halos kamukha ng kanyang yumaong anak na babae. Nagkataon na ulila rin si Diana at nakatira lamang kasama ang kanyang lola. Kaya si Clean ay tinuturing si Diana bilang sarili niyang anak. Sa ibang lugar ipinakita sa eksena ang boss ng mafia na nagngangalang Michael na lubos na iginagalang sa lungsod. Kasalukuyan hinihintay ni Michael ang kanyang anak na si Rocky na noong araw na iyon ay kakalabas lang ng kulungan. Ngunit sa kasamaang palad ay mas pinili ni Rocky na samahan siya ng kanyang mga kaibigan kaysa kay Michael, ang kanyang sariling ama. Siyempre nasaktan si Michael dahil hindi siya na-appreciate ni Rocky. Sa gabi habang nagtatrabaho si Clean upang mamulot ng basura, hindi niya sinasadyang nakita si Michael at ang kanyang mga tauhan na may ginagawang kaina-hinala sa harap ng isang tindahan ng isda. Gayunpaman pinili ni Clean na wag makialam dahil ayaw niya ng gulo. Siguradong ginagamit ni Michael at ng kanyang mga tauhan ang tindahan ng isda bilang isang cover para mag-import ng illegal na gamot. Sa oras na ito labis ang sama ng loob ni Michael dahil hindi sumunod sa napagkasunduan ang mga supplier na inangkat nila mula sa Chinese Mafia. Kinaumagahan nakita ni Clean si Diana na naglalakad. Hindi na pala dadaan ang bus sa complex kung saan na siya nakatira. Kaya simula ngayon si Diana ay kailangang maglakad papunta sa paaralan. Dahil dito si Clean ay agad na nag-alok na ihatid si Diana sa paaralan at handa pa siyang ihatid siya araw-araw. Sa sasakyan tinanong ni Diana kung nasaan ang asawa at anak ni Clean, saka sumagot si Clean na hindi na siya nagkaroon ng pamilya. Matapos ihatid si Diana sa paaralan si Clean ay bumalik sa bahay ni Diana para bigyan siya ng bisikleta. Ngunit dito aksidenteng nakita si Clean ng lola ni Diana at nagtanong kung bakit siya naging mabait kay Diana kahit na hindi niya ito anak. Sinabi ni Clean na ito ay pagbabayad sala para sa kanyang nakaraang kasalanan. Samantalang sa harap ng fish shop si Michael ay may bago na naman ng mga illegal goods mula sa Chinese Mafia. Ngunit sa pagkakataong iyon ay pinatay agad ni Michael ang courier na pinadala ng Chinese Mafia. Ito ay dahil sa inis ni Michael dahil hindi naaayon sa kasunduan ang mga naunang paninda. Pagkatapos noon ay sinabihan ni Michael ang kanyang anak na si Rocky na linisin ang katawan ng lalaki. Noong gabing iyon ng si Clean ay nagtatrabaho at may dalang basura. Sa harap ng tindahan ni Michael ay may nakita siyang isang carton na may bahid ng dugo ng tao. Pagkatapos ay lumapit si Michael kay Clean at sinubukan niyang paalisin si Clean sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng pera. Gayunpaman tumanggi si Clean dahil hindi rin siya makikialam sa negosyo ng ibang tao. Kinaumagahan ng uuwi na sana si Clean ay nagkaproblema ang minamaneho niyang sasakyan, saka siya lumabas para tingnan ito agad. Ngunit biglang may tao na hinahabol ng grupo ng mga gangster si Clean na kadalasan ay walang pakialam sa gawin ng ibang tao. Sa pagkakataong ito ay sinusubukan niyang tingnan kung ano ang nangyayari. Ngunit mula sa likuran ay agad na hinampos ng isa sa mga gangster si Clean hanggang sa mawalan na siya ng malay. Nang magising si Clean lumingon ito, at napagtanto niya na nasa hospital na siya. Sinabi ng doktor na gumagamot sa kanya na muntik nang mamatay si Clean dahil sa kanyang mga natamong pinsala. Labis na namangha ang doktor sa lakas ng katawan ni Clean. Doon ang doktor ay nagbigay kay Clean ng mga gamot na kailangan niyang inumin. Ngunit tumanggi pa siya at sinabi niya na naka-recover na siya. Pagkatapos si Clean ay pumunta siya sa pinaglagyan niya ng garbage truck at humingi siya ng permiso na huwag magtrabaho ng gabing iyon. Nang uuwi na si Clean, nakita niya si Diana na nakaupo sa labas mag-isa. Tinanong siya ni Clean at sinabi ni Diana na hinihintay daw niyang umuwi ang lola niya dahil dinala ng lola niya ang susi ng bahay para hindi makapasok si Diana sa bahay. Nang mga oras na iyon ay inalok ni Clean si Diana na maghintay sa bahay nito hanggang sa makauwi ang lola niya dahil malamig ang panahon noong gabing iyon. Sa bahay ni Clean ay naghain si Clean ng iba't ibang pagkain para kay Diana. Pagkatapos noon ay sinubukang buksan ni Diana dahil na-curious sa isang kahon sa bahay ni Clean. Ngunit nang bubuksan na ito ni Diana ay agad siyang pinigilan ni Clean. Sa ibang lugar sa bahay ni Michael ay nagsawa na si Rocky sa ugali ng kanyang ama. Kaya mas gugustuhin pa niyang makulong kesa makasama niya ang kanyang ama.
Siyempre ikinagalit ito ni Michael. Sinabi ni Michael na iginagalang siya ng mga kaibigan ni Rocky dahil natatakot sila kay Michael na siyang pinakamakapangyarihang tao sa lungsod na ito. Kinabukasan ng uuwi na si Clint matapos ang kanyang trabaho, ay hindi sinasadyang nakita niya si Diana na tumatambay kasama ang isang grupo ng mga gangster. Si Clint ay agad na sinabihan si Diana na umuwi na. Si Diana noong una ay ayaw umuwi at gusto ng mga gangster na labanan si Clint. Ngunit agad siyang pinigilan ni Diana at piniling umuwi kaagad. Sa araw ng Linggo pagka-uwi mula sa simbahan ang isa sa mga dating namumuno sa isang mafia ay lumapit kay Clint. Pakiramdam ng tao na pamilyar sa kanya si Clint, ngunit si Clint ay binigyang diin na hindi pa sila nagkikita. Sa gabi nang si Clint ay papasok sa trabaho ay nakita niya ang bisikleta ni Diana sa lugar ng isang gangster, saka agad na nagdala si Clint ng wrench at tiningnan ang loob. Pinainom na pala si Diana ng droga at aabusuhin siya. Sinadya din ng gangster na ilagay ang kanyang cellphone para i-record ito, ngunit sa pagkakataong iyon ay agad silang binugbog ni Clint. Isa sa mga gangster member ay si Rocky. Makalipas ang ilang araw ay sinusuri si Rocky ng isang doktor. Sinabi ng doktor kay Michael na kailangan agad na magpa-plastic surgery si Rocky dahil nasira ang mukha nito at si Rocky ay hindi na makakausap ng normal. Si Michael na naiinis pa rin kay Rocky ay hindi pumayag na maoperahan ang kanyang anak bilang isang uri ng aral para kay Rocky. Ngunit sa kabila ng kanyang inis kay Rocky ay gusto pa rin ni Michael na tapusin ang taong nang ahas na saktan ang kanyang anak. Isang araw kumuha si Michael ng isang pulis upang hanapin ang tao na nakit kay Rocky sa pamamagitan ng mga recording ng cellphone sa pinangyarihan ng krimen. Napag-alaman na ang taong gumawa ng lahat ng ito ay si Clint na isang basurero. Agad na inutusan ni Michael ang mga pulis na tapusin si Clint kabilang si Diana at ang kanyang lola. Sa hapon kinuha pala ni Clint si Diana at ang kanyang lola upang agad na umalis ng lungsod. Ngunit sa daan ay hinarang sila ng isang pulis, nang mapagtanto ni Clint na ang pulis na hamarang sa kanya ay isa sa mga kanang kamay ni Michael. Si Clint ay agad na pinaandar ng mabilis ang sasakyan. Nakatakas si Clint sa mga pulis, pagkatapos noon ay huminto sila sa isang restaurant dahil gusto ng lola ni Diana na pumunta sa banyo. Sa mga sandaling ito ay sinabi ni Clint na maghihintay na lang siya sa labas. Pagkapasok ni Diana at ang kanyang lola sa resto, si Clint ay agad na sumugod para magnakaw ng sasakyan dahil naramdaman niyang masisira na ang sasakyan niya. Nang nakawin ni Clint ang sasakyan ay biglang may hitman na inutusan ni Michael. Huminto sila doon dahil nakita nilang nakaparada ang sasakyan ni Clint at nang papalabas na si Diana at ang lola niya ay nakita sila ng mga tauhan ni Michael. Si Diana at ang kanyang lola ay agad na nagtangkang magtago. Habang nasa labas ay kakadating lang ni Clint dala ang ninakaw na sasakyan at inakala niyang na ang grupo ni Michael ay dumating na. Saka tinapos ni Clint ang isa sa mga kalaban na nakabantay sa labas. Sa kabilang banda ay hinahanap pa rin ng mga tauhan ni Michael si Diana at ang kanyang lola. Hanggang sa makita nila si Clint at walang awa silang binugbog. Pagkatapos si Clint ay kinuha si Diana at ang kanyang lola upang manatili sa isang motel. Dito si Clint ay naalala ang kanyang anak na babae na namatay at tila ang kanyang anak na babae ay namatay sa labis na dosis. Si Clint ay nakaramdam ng pagkakasala dahil ang kanyang anak na babae ay namatay pagkatapos sinusubukang mag-iniksyon ng mga likidong iniksyon na kadalasang ginagamit ni Clint. At ngayon ay nangako si Clint na aalagaan si Diana bilang isang paraan ng pagbabayad sala para sa kanyang mga nakaraang kasalanan. Noong gabi ding iyon ay umalis si Clint sa motel upang umuwi. Nang umuwi si Clint ay lumabas ang tinutuluyan niya ay sinira ng mga tauhan ni Michael. Sa umaga si Clint ay pumunta sa tindahan ng kanyang kaibigan para bumili ng mga armas. Dahil ngayon ay hahabulin niya si Michael at ang kanyang mga alipores. Samantala si Michael at ang kanyang kanang kamay ay nakakuha ng impormasyon na si Clint na isang basurero ay sa kasalukuyan ay isang dating asasin at siya ay lubos na idinagalang. At ang kanyang tunay na pangalan ay Carlo na isang malupit na tao. Dahil sa kanyang kalupitan tinatawag siyang Green Reaper. Nang malaman ito ni Michael agad siyang namutla dahil sa takot. Nang gabing iyon ay sisimulan na ni Clint ang kanyang aksyon sa pangangaso kay Michael at sa kanyang gang. Dito si Clint ay nakitang naghahanda ng kanyang mga gagawin. Sa kabilang banda si Michael ay sadyang nakipag-party kasama ang ibang mafia para maprotektahan siya kay Clint na tiyak na hahabulin siya. Habang si Michael at ang iba pa ay nagsasaya sa pagsasalo-salo nang biglang may isang garbage truck na winasak ang bahay at paniguradong ito ay si Clint. Pagkatapos ay pinasabog ni Clint ang electric source ng bahay at sinimulan niya tapusin sila isa-isa. Mabangis na tinapos sila ni Clint at nagsisisi ang mga ito sa pag-abala kay Clint. Sa isang pagkakataon si Michael na alam na ni Clint ay pagod na pagod. Sinubukan niyang tapusin si Clint. Nang ma-corner si Michael biglang lumabas si Rocky sa kwarto na may dalang baril. Proud na proud si Michael dahil ngayon ay malapit nang patayin si Clint ng kanyang anak. Subalit lumabas na si Rocky talaga ang pumatay sa kanyang sariling ama. Galit na galit si Rocky dahil walang puso ang kanyang ama na hayaan siyang mamuhay ng sira ang mukha.
Noong mga oras na iyon ay tatapusin na talaga ni Rocky si Clean. Ngunit sa kasamaang palad ay naubusan ng bala ang kanyang baril. Makalipas ang ilang buwan ay bumalik ang mga residente sa kani-kanilang mga tahanan na kanilang iniwan, dahil ngayon ang lungsod na ito ay malaya na sa mga gangster at mafia na kadalasang nagdudulot ng gulo. Habang si Diana ay nagbibisikleta, at isang garbage truck ang papalapit sa kanya. Si Diana naisip na si Clean ay isang anghel ng kaligtasan, hindi isang Grim Reaper. Dito nagtatapos ang palabas. Salamat sa panonood, kaibigan.